no? Para po sa impeachment. Eto si Panelo, mga bossing. Kasuhan ang presidente. Oh, nako, eto naman. Kaso naman daw po. Kakasuhan si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Para saan? Sige nga, Panelo, gusto naming maintindihan. Para kasi kung naglolokohan na lang sila doon. Saan ba yon? Sa Semenay? Parang sila-sila na lang ho. Sila-sila na lang yung nag-uusap doon at nagkakaintindihan doon sa Semenay, mga kababayan. Paulit-ulit na lang po ang mga sinasabi nila doon sa Semenay. O, pakinggan nyo po ito, ha? Mari po bang makasuhan ang presidente kung hindi niya po pababalikin si dating Pangulong Duterte dito po sa Pilipinas habang Ano naman yung tanong na yan? Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos doon? Ano mo ba? Paulit-ulit tayo. Sabi nga ni Atty. Cle, paulit-ulit. Hindi nga rumekta kay Pangulong Bongbong Marcos ang ICC. Di ba? Nakipag-ugnayan sa International Criminal Court, sa Interpol, at ang Interpol naman, ayun, nakipagtulungan, nakipag-ayos, nakipag-usap sa ating mga kapulisan. Kaya naaresto si dating Pangulong Duterte. Ano ba sagot mo dyan, Panelo? nasa termino niya pa po. Oo, sapagkat gaya ng binasa mo, ang presidente ay may tungkulin na ipatupad ang batas. Oo. Di ba kaya nga nandoon sa loob nasa loob pangalan nun? Si Buloyski. Yan, na may-ari ng Semenay. Kaya si Tebes nandiyan sa loob. Oh. Di ba? Yan ang trabaho niya. Hindi lang yan. Tungkulin niya rin na ipagtanggol ang bansa sa anumang pagsalakay galing sa mga dayuhan. Sandali. Oh, yan. Tama ka. Ayan, nakikita ng mamamayang Pilipino kasama ng mga kakamping kung paano ipinagtatanggol, paano tinitindigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang laban po versus China. Di ba? Roque? Yung kaya dating Pangulong Duterte, isang tao lang naman ang inaresto doon eh. May warrant of arrest pa. Oh. Di po ba mga kababayan? Ano, inaresto buong bansa? Tapos papangalanda ka, sasabihin o nila, ay nako, kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Yung dating Pangulong Duterte kinidnap po mga bossing, sila pa yung matapang habang inaaresto. Di ba? Yung mga nang kidnap po, pinukpok ng cellphone sa ulo, nagkabukol. Mga bossing. Oh. Ano, siraan tuktok? Di ba, mga kababayan? O, tuloy ko. At kailangan bigyan niya rin ng proteksyon ang sobereinty ng bansa. Yung ginagawa niya ngayon na pagsuko sa isang mamamayang Pilipino na effectively sinusuko mo ang sobereinty. Pangalawa, ang paglabag mo sa Soberanya na ang isinuko. Si Duterte lang ang nakakulong doon. Soberanya na ng Pilipinas daw ang isinuko, mga kababayan. Lahat naman, sasabihin nitong sila Panelo. Sabi ni Sir Archie Beroya, ano namang kaso ikakaso nila? Gumagawa naman ng issue ang mga DDS. Hindi ho, kasi nag-uutuan sila. Diyan, huwag kayong magulo. Si Sir Archie naman sakyan nyo na lang po yung pag-uutuan nila dyan. Minsan na nga lang sila mag-utuan. Sila na nga lang ho, mga kababayan. Di ba? Babasagin pa natin yung trip. ating sa ligang batas at sa mga lay o batas na nagsasabi na bago ka makapatupad ng isang warrant of arrest, kailangan dumasa hukuman. Yun ay paglabag sa ligang batas at sa iyong tungkulin. At yun ay maaaring maging ground for impeachment. Pwede subukan nyo pa impeach. Total naman, di ba sinasabi nyo, madami kayo. Total naman, madami kayo. Ang sinasabi nyo, puro kayo kampon ni Sara, puro kayo kampon ng mga Duterte, madami kayong bilang sa Senado. Di subukan nyo, ba't hindi kayo maghain ng impeachment? Hindi uobra. Mukhang malabo. No?
Walang maniniwala. Kasi naman ang style nyo kasi parang puro ano lang, puro kasinungalingan lang. Yung tipong walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasasabi nila kontra sa Pangulo. Di po ba? Basta may masabi lang tayo, oh tapos na itong issue na to, hindi tayo lumusot, maglagay tayo ng bagong issue. Subukan natin na palusutin ito. Ganyan na lang po ang ginagawa nila mga bossing. Pagka hindi umubra yung issue na to, bagong issue. Pagka yung bagong issue, wala pa din, panibago na naman po. Pati yung pagkakakulong daw po doon sa LA, ginawa nila ng issue. Wala namang maipakitang ebidensya. Tapos ngayon, papakulong, papakulong si Pangulo Bongbong Marcos. Baka style Trillanes na naman yan, Panelo. Style ni Panelo, mga boss. No, naalala nyo yung kay Senator Trillanes? Naalala nyo yun? Doon sa Congress po, sabi ni Panelo, kakasuhan po namin si Trillanes. No? Yun po ay tungkol doon sa dahil nga pinipilit ni dating Senador Trillanes na mabuksan yung bank account ni dating Pangulong Duterte. Hanggang sa ang nakita na nga ho natin mga bossing, inangat yung mikropono ni dating Pangulong Duterte at gigil na gigil. Gustong ihampas o ibato kay dating Senador Trillanes. Kakasuhan daw po nila, mga kababayan. Ngayon, inaabangan ko yung kaso. Sabi ko, maganda to mukhang magkakasuhan na. Magkakaalaman na kapag ka nagkasuhan ito. Di ba? Wala ho, mga kababayan. Walang naikaso. O talagang wala lang talagang ikakaso. Dahil kapag kinasuhan nila si Trillanes, mga bossing, di lalo ho, mga kababayan, na mapupwerse silang buksan yung bank account ng dating Pangulo. Sasabihin lang ng judge sa kanila, kampo ni dating Pangulong Duterte, para po mapatunayan natin na sinisiraan lang kayo ni Trillanes. Kailangan po natin buksan ang bank account. Pag meron po tayong nakita na 2 bilyon diyan sa bank account na yan na pumapasok, ibig sabihin tama po si Trillanes. Pagka wala tayong nakitang 2 milyon na pumapasok o 2 bilyon na pumapasok diyan sa bank account na yan, sinisiraan kayo ni Trillanes. Pwedeng mag-proceed yung kaso kay Trillanes. Di ho ba, mga bossing? Ayun. Kaya wala pong kinaso. Mayayari sila, mabubuksan yung bank account, makikita pa. Hanggang ngayon, wala. Di ba? Baka ganyan din yung sinasabi mo, Panelo. Kakasuhan mo ang Pangulo. Baka pananakot lang yan. Akala nyo ba, parang batang kailangan lang ng candy o parang yung tipong bata na walang salawal? Kung takutin nyo para matakot ang presidente? Diyos ko po, Lord.